Habang palapit ng palapit si Ara sa gate, ay pabilis din ng pabilis ang pintig ng kanyang puso. Katatanggal pa lamang niya ng pagkakakandado ng gate nang may marinig siyang pagtunog ng gitara. Sa nasa isip niya ay pabigla tuloy niyang binuksan ang gate. Napaawang mga labi niya nang makita si Albert na may hawak na gitara. Nagtama ang kanilang mga mata. Na mga oras na iyon ay parang gusto na niyang takbuhin ito at yakapin. Pero alam niya sa sarili na hindi iyon maaari hanggat hindi sila nagkakausap nito, kaya naman tinikis niya ang sarili. Napamaang siya rito nang bigla itong kumanta. Goodness, gusto niyang lapitan ito at paghahampasin. Malaki ang paghanga nito sa taong magaling kumanta. Talaga bang nandadaya ito? Ganun ba ang kadesperado para lang makausap siya? Gosh, parang maiiyak na siya. Lahat ay kaya kong gawin, huwag ka lang mawala sa akin. Hindi ko kayang mag-isa. Ayoko nang lumuha pa. Panaka-naka itong tumitingin sa kanya. Tila ay pinapadama sa kanya ang bawat linya ng kanta ay ukol para sa kanya. Hindi na niya napigilan ng maluha. Sabihin mang ako'y hangal. Dahil sa iyo'y nagmahal. 3 araw niyang hindi hinarap. 3 araw lang pero bakit parang taon na ang binilang? Parang ang tagal-tagal na. Oh, she missed him. Para tuloy gusto niyang mainggit sa yakap nitong gitara. Gusto na niya muling maramdaman ang init ng yakap nito. Humakbang ito palapit sa kanya. Ibinaba nito ang isang gilid ng hawak na gitara. Hindi na niya nagawang magprotesta nang sumunod na sandali ay haplusin nito ang kaliwang pisngi niya at bumagsak ang isang butil ng luha sa kanya. Pwede bang mayakap kita? Tanong nito. Kahit sandali lang, kahit 10 segundo lang. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Iyon na naging hudyat nito upang kaibigin niya at mahigpit na yakapin. She really missed being in his arms. I've missed you so much, sabi nito. Kaya kong ipagpalit ang lahat para lamang mayakap ka kahit 10 segundo lang. Dumistansya ito sa kanya. I'm sorry. I'm sorry if I hurt you. I'm sorry. It was all my fault. Kung sinabi ko na lang sana sa iyo sa simula pa lang, hindi na sana sa ganito aabot ang lahat. Hilam na rin ang luha ng mga mata nito. Ibig bang sabihin ng pagharap mo sa akin handa ka ng pakinggan ako? Huminga siya ng malalim. This is your last chance, Albert. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ipaliwanag mo ng maayos ang mga nangyayari. Siguraduhin mong hindi magsisinungaling, Albert. I hate liars. Tumango ito at saka umayos. Naalala mo pa ba na sinabi ko na aasikasuhin ako at kailangang tapusin para maging maayos ang relasyon natin? So, hindi pala iyon patungkol sa article na gaya ng iniisip niya. Tiningnan niya ito ng diretsyo. So, ano namang kinalaman ni Andrea doon? Napapikit ito. Ara, Andrea met an accident and it made her lose one of her senses. Hindi na siya nakakakita, Ara. Automatikong napanganga siya sa sinabi nito. Parang nanigas din ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing masusunog ang ganong sitwasyon ng babae. Oo nga at hiniling niya na sana'y karmahin nito sa mga ginawa nito kay Albert, pero hindi niya inaasahang sa ganoong paraan nito magbabayad. Sobra-sobra naman yata yun. Teka, tama ba talaga ang pagkakaarinig niya? She's blind now? Pagkukumpirma niya, napabuntong hininga muna ito at yumuko. Bigla ay may na-realize siya. So si Andrea talaga ang dahilan ng pagkawala nito sa sarili noong mga nakaraan. Parang nadurog uli ang puso niya. Nagkakaganon ba ito dahil kasabay rin nitong na-realize na mahal pa rin nito si Andrea? Ibinaling uli niya dito ang tingin. Bakit mo ako pinapunta sa Baywalk kung nandun naman pala kayong dalawa, ha? Ano ba talaga ang plano mo, Albert? Will you please get to the point? I'm sorry, Ara. Nagkataon kasi nag-request si Andrea na dalhin ko siya ron. Napilitan ako at saka pagkakataon ko na rin niyon para magkausap kayo. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Kinakabahan siya sa mga susunod nitong sasabihin. Hindi na siya makahinga. Kinausap ko si Andrea para tapusin ang lahat sa amin. Nang sa ganon ay magkaroon na ng closure ang kung anumang namamagitan sa amin.
para makapagsimula na tayo pare-pareho ng mga walang inaalala. Pinigilan niya ang sariling magpakawala ng buntong hiningang tanda ng pagluwag ng dibdib niya. Hindi niya yun maaaring ipahalata rito, pero sa kabila ng nalaman niya ay may isang malaking tanong para sa kanya. So, what about the kiss? Lumapit ito sa kanya. He cupped her face. Sa maniwala ka man o sa hindi, si Andrea nag-initiate ng halik na yon. Hindi ko ina-expect na hahalikan niya ako. I'm sorry kung nasaktan kita at saka hindi naman ako nag-respond. Paano ko malalaman yun? Medyo madilim sa kinaroroonan nyo. Mataray na sagot niya. Ara, bumuntong hininga ito. Parang nangyari na to, hindi ba? Nung halikan ka ni Martin, hindi ba ganun lang din ang naging sagot mo? Magkaiba yun, pagmamatigas niya. Tumaas ang baba ang mga kilay nito. In what way, Miss Ara Castañeda? Kasi, sa paanong paraan nga ba? Dahil sa magkaibang posisyon, nakaupo sila samantalang sila na, what kind of excuse is that? Kasi ano? Bumuntong hininga siya. Dahil talagang magkaiba, Mr. Benitez. Dahil ex-girlfriend mo si Andrea. Huwag mong ikakatwiran sa akin na si Martin dahil alam mong hindi ko siya kailanman naging boyfriend. For heaven's sake, you were in a relationship with her for 6 years and you've known each other for more than 10 years. Kaya anong gusto mong isipin ko o ang maramdaman ko habang magkahalikan kayo? So, nawi-witness ko na ngayon kung paano ka magselos? Cool na cool itong tingnan, samantalang siya'y nang dingin-it na sa ines. Nagagawa pa nitong kumalma, gayong seryosong pinag-uusapan nila. Pikon na siya na magsalita uli siya. Albert, I'm serious here, unless you don't see it. Akala ko ba gusto mo tong maayos? Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. Namiss kita, Miss Sopladita. He looked intently. I love you. I love everything about you. Your eyes, your nose, your cheeks, your lips. Habang sinasabi nito iyon, ay pinadadaanan nito ang mga daliri nito ng mga parteng sinasabi nito. Nakatitig lamang siya habang ginagawa nito iyon. Ang hirap huminga. Lahat ng sistema sa katawan niya ay nagre-react sa sinasabi nito. Hirap na siyang itago ang nararamdaman niya rito. Hanggang saan pa yung tatagal ng pamumatigas niya. Nagpatuloy ito. I love the way you raise those eyebrows. I love the look in your eyes tuwing napipikon ka. I love it when your cheeks turn as red as tomatoes. I love it every time you pout your lips. I love you as you are. Kung mahal mo ko, then tell me, bakit sa dinami-rami ng lugar ay doon pa sa Baywalk? Hindi mo man sabihin, alam kong marami kayong memories doon ni Andrea. So bakit doon kung alam mo namang pwedeng akong masaktan? Hindi mo pa rin ba nakukuha, honey? Gosh, ang sarap pakinggan. Parang nanlambot ang mga tuhod niya nang marinig uli ang endearment nito para sa kanya. Dinala kita doon dahil gusto kong ipaalam sa'yo na nakamove on ako, na kaya ko nang harapin ang lugar na yon, kahit pa masakit ang huling alaala nangyari doon, na kaya ko nang bumuuli ng mga bagong alaala sa lugar na yon kasama ka. Huwag mo sanang kalimutang doon tayo unang nagkakilala. Ang lugar ding iyon ang nagsilbing tulay para sa ating dalawa. Gusto kong dugtungan na nasimulan natin at ganitong eksena dapat ang karugtong niyon. Lumuhod bigla ito sa harap niya. Pakiramdam niya ay huminto sa pag-inog ang mundo nang ilabas nito mula sa bulsa ng suot na polo ang isang pulang kahita. Binuksan nito ang kahita at tumambad sa mga mata niya ang isang diamond ring. Kumislap iyon ng matapat sa isang nagdang araw. Samantalang kumislap naman ang mga luha sa mga mata niya. God, hindi niya yun napaghandaan. Just to clarify, hindi ito ang singsing na sana ibibigay ko kay Andrea. You don't deserve that ring and I don't think natatanggapin mo yon. We known each other for 14 days and we've met on the 14th day of February. Add both of the numbers and you get 28. And it's February 28. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero naniniwala akong some things happen for a reason. And that reason is love. Maaring ang si Andrea ang gusto kong pakasalan dati pero madidiktahan ko ba kapag naglaro ang tadhana? Isa pa, malaking pabor ang ibinigay sa akin ng pangyayaring yon. Nakilala kita.
nagustuhan at minahal. Gusto kong mahalin ka hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi magpahabang buhay. I know I'm not a perfect guy. Oh well, sino ba ang lalaking perpekto? Kundi siya lang, hindi ba? I will do everything for you. Huwag ka lang mawala sa akin, Ara. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Hindi ko ginustong masaktan ka. Matagal na kaming tapos ni Andrea. At napagkasunduan na lang namin na magiging magkaibigan. Hanggang doon na lang sa amin. At umaasa naman ako na hindi dito matatapos ang sa atin ng lahat. I love you, Ara. At sana maniwala kang mahal na mahal kita. Will you? Biniti nito ang sinabi. Tumayo ito at inabot ang gitara sa isang tabi. Kumanta uli ito. Marry me? Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Baka kasi hindi na siya humihinga. She took a deep breath and then exhaled. Totoo ba nangyayari? Hindi ba masyadong mabilis? Pwede bang i-pause muna niya at i-rewind niya? Hindi na niya maalala kung paano humantong sa ganung lahat. Hindi naman kaya tumalo ng eksena? O may nalaktawan ba siya? I love you, Ara. At sana maniwala kang mahal na mahal kita. Madamdaming saad ni Albert sa kanya. Huminto ito saglit. Tiningnan niya siya nito ng puno ng pagmamahal. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niyang namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi lang ito basta ilusyon na likha ng isip niya. Wala siya sa panaginip. Nasa realidad siya. Dumadagong-dong ang tibok ng puso niya. Dinig na dinig niya iyon. Diyos me, baka naririnig na rin yun ni Albert. Sino ba naman ang hindi matatouch sa paraan nito ng pagpapropose? It was so awesome. It was lovely. It was perfect. Say, Will, magpapakipot pa ba siya? Hindi, isa pa. Mali naman ang interpretasyon niya sa nasaksihan niya rito, kaya hindi na siya kailangang magtanim ng galit dito. Nasaktan man siya sa isiping mahal pa nito si Andrea, pero sa kanya ito nagpropose. Sapat na iyong paliwanag. Hindi na niya palalampasin ang pagkakataon niya para sumaya. Pagkakaitan pa ba niyang puso niya ngayon na nakikita na niyang lalaking mamahalin niya habang buhay? Hindi na niya kinaya ang emosyong bumalot sa kanya. Mabilis na niyakap niya ito at ikinabigla nito. Natigilan nito. Ilang segundo lumipas bago ito natauhan. Tinanggal nito ang nakapangitang gitara sa kanya. Itinabi nito iyon sa gilid, saka binalitan at siyang ipinaloob sa bisig nito. Napahagulhol na siya. Inilabas niya ang lahat ng pangungulila niya rito sa pag-iyak niyang iyon. Nang marahil ay mapansin nitong kumalma na siya, ay saka ito dumistansya at masuyong hinawakan ang kanyang baba. Ipinaloob nito ang kanyang mukha sa mainit na palad. I told you that I hate it every time you cry. I'm sorry kung nabilisan ka. I'm sorry kung nabigla kita. Hindi naman kita minamadali eh. Kung hindi mo pa kayang sagutin ang proposal ko, it's fine with me. I can wait. Gagawin ko yan para sa'yo. Kahit 1,000 taon pa ba ang paghihintay. Hinampas niya ito sa balikat. Oh my goodness, Albert. Ano bang akala mo? Huh? I'm not crying because I don't want your proposal. I'm crying because I can't believe you're asking me to marry you. I'm crying because it's the best proposal I've ever heard. Walang panama sa mga proposal setting sa movies and telenovelas. It's perfect. Hindi kaya panaginip lang ito kaya ganto kaganta? Tell me, nananaginip lang ba ako? Napaigtad siya nang hinapit siya nito at siniilang halik. Isa iyon sa mga namiss niya rito. Kissing her without permission. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. Have I proven it to you already? Now, yung sa akin naman nasagutin mo. Will you be my forever? Be my Mrs. Benitez, Ara? Is that an order? Nakangiting tanong niya. Pakiramdam niya ay napakatagal na mula noong totoong ngumiti siya. Actually, kahit nawang isagot mo, hindi naman ako papayag. Kukulitin pa rin kita. Araw-araw ko ipaparamdam sa'yo na karapat dapat akong maging asawa mo. I won't give up that easily without a fight. I love you. Gano'n naman pala so dyan na lang ako. Suyuin mo ako. Hamon niya rito.
Honey! Nakalabing turon na yon. Mabilis na hinalikan siya nito. Ikinagulat nito ay kinilos niyang iyon. She pinched the edge of his nose. Bakit? Ikaw may sabing you'll do everything for me, hindi ba? Hindi ba yung totoo? Of course it's true. Mabilis na sabi nito. Lahat gagawin ko para sa'yo, Ara. Lahat kaya kong gawin para lang akong piliin mong makasama habang buhay. Lahat ng paraan na alam ko ay gagawin ko, mabuo ko lang uli ang tiwala mo sa akin. Kahit ano pa, Ara. Lahat-lahat. I will give you my everything and everything that can make you happy. Sinserong sabi nito. Tila may humaplos sa puso niya sa sinasabi nito. Then let's get married, Albert. You are gorgeous. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Ara nang lingunin niya nagsalita. Si Lorraine. Ikaw na friend. Sa lahat ng kasalan na aatendan ko, ikaw ang pinakamagandang bride sa lahat. Sabi nito. Inabot nito ang kamay niya. Friend, I am so glad that you have finally met your Prince Charming. I am so happy dahil sa wakas ay nagawa mo ng harapin ng totoong buhay na hinarap mo ang damdamin mo. I'm so proud of you. Basta wag mo akong kakalimutan ha. Pinisil niya ang kamay nito at nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bakit kita makakalimutan? You are my real friend, para na kitang kapatid, Lorraine, and you are always there for me whenever I am down, kaya imposibleng makalimutan kita. I love you, friend. My goodness, don't cry. Baka humula sa makeup mo. Kumuha ito ng tissue at pinahid nito ang nagbabadyang tumulo ng mga luha niya. Nothing will change between us, Ara, right? We'll be best friends forever. Promise, sabi niya. Pagkatapos na magsintir ay tinulungan na siya nitong mag-ayos. Kasama niya ito sa loob ng bridal car. At habang binabagtas nila ang daan patungo sa simbahan ay napakalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Nanlamig din ang mga kamay niya. Halo-halong emosyon ang namamayani sa kanyang dibdib. Napapitlag siya nang hawakan ni Lorraine ang kamay niya. Dear, relax. Everything will be alright. Nahangiting wika nito. She smiled back. Huminga siya ng malalim. Yeah, everything will be fine. Pagkatapos ng araw na iyon ay Mrs. Ara Castañeda ka na. Oh my, she couldn't wait to see her groom. Pre, mag-relax ka nga. Napatingin si Albert kay Luis, ang best friend niya at ang best man niya sa kasal nila ni Ara. Kinakabahan ako eh. Feeling ko nakalimutan ko na ang lahat ng sasabihin ko mamaya para sa vow namin. Tinapik nito ang balikat niya. Ikaw na rin na may sabi na mas mainam na yung hindi scripted. Hindi ba? Speak from the heart. Payo nito. I know. Ang problema ko kasi baka hindi talaga ako makapagsalita dahil sa sobrang tensyon. Pagakitong tumawa. Ang lakas talaga ng tama mo kay Ara, no? Sobra pare. Mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Mahal na mahal ko sila ng anak ko, Luis. Wala mang perpektong tao but for me, Ara is perfect. Besides, kung hindi siya dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon ay nagbumukmok pa rin ako sa paghiwalay namin ni Andrea. Tumangutango ito. Actually, nagtataka pa nga ako na hindi ko man lang nalaman na nag-break na pala kayo ni Rhea. Rhea ang tawag nito kay Andrea. Dati-rati kung ano ang una mong nilalapitan kapag nagkakagalit kayong dalawa. Ngayon huli na nung nalaman ko na at nabalitaan ko na wala na pala kayo at ay kakasal ka na kay Ara. Hindi ko rin mapaniwalaan ang sarili ko pare. Siguro tama nga na pag-ibig din ang solusyon para magamot ang sugat na dulot din ng pag-ibig. She saved my heart. In love na in love ah. Hindi na niya nagawang tungunin pa ang sanabi nito dahil naagaw na ng atensyon niya nang dumating ang bridal car. Iyon ang naging hudyat upang maghanda na ang entourage. Huminga siya ng malalim at umayos na rin siya. Inabot niya ang electric guitar sa tabi niya. Hindi alam ni Ara na siya ang kakanta sa kasal nila. Sosorpresahin na naman niya ito. Pakiramdam ni Ara ay bumaon na ang mga paa niya sa lupa nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Parang tumigil sa pagdibok ang puso niya. Familiar song?
Iyon din ang kantang nagbigkis mula ng kanilang sa mga puso. It was as if the lyrics of the song were made for them. Every line fit them perfectly. Hindi pa man siya nagmamarcha ay naiiyak na siya. Umiiyak siya subalit nagsusumigaw ang puso niya sa sobrang kagalakan. She could not ask for more. Sobra-sobra na ang blessings na natatamo niya. Ilang buwan mula ngayon ay isisilang na niya ang unang anak nila ni Albert at mula na naman ang araw na iyon ay magiging asawa na niya ito. At ang piping na hiling na lang niyang isa na naroon ng mga magulang niya ay para maghatid sa kanya sa altar. Pero alam niyang nasaan man ang mga ito ay masaya rin ang mga ito para sa kanya at kasalo niya sa pinakamaligayang araw ng buhay niya. Dahil sa malalim na pag-iisip ay hindi niya namalayan na dapat na siya maglakad sa red carpet patungo sa altar. Ilang segundo pa yata ang lumipas bago niya naigalaw ang mga paa. Tiningnan niya niyan diretso si Albert. Nagtama ang kanilang mga mata. He was the most gorgeous man she had ever seen in her entire life. Maya-maya ay nanlabo na ang paningin niya dahil sa mga luhang pinipigilan niya. Ito na lamang ang tanging malinaw sa mga mata niya. Para ba sila na lamang muli ang tao sa mundo? Bumalong ang mga luha sa mga mata niya. Hindi na niya alintana kung masira ang makeup niya. Hindi niya kayang itago pa ang totoong nararamdaman niya. Nang makalapit siya rito ay natapos na nito ang kanta. Maingat na inilapag nito ang gitara sa isang tabi. Naramdaman niya ang napakalakas sa pagdibog ng puso niya. Mas malakas pa yata yun kaysa sa tunog ng kampana. Napakislot siya nang itaas nito ang kanyang belo. He kissed her tears away. "Give me one sweet smile, honey," sabi nito. Tumalima siya rito. Inayos nito ang belo niya. Saka sila nagsabay sa humarap sa pare. Then the ceremony started. Nang magtanong ang pare kung sinong tumututol sa kasal na iyon, ay hindi niya inaasahan na pagsagot ng isang tinig. Nanigas siya. It was Andrea. Nakakakita na to. Naging successful ang eye operation nito. Hanggang ngayon ba'y hahabulin nito ang Albert niya? Binundol ng kaba ang puso niya nang magsalita ito. Sa kabilang banda ay naramdaman niya ang pagpisil ni Albert sa kamay niya. "Father, hindi naman po talaga ako tumututol. Gusto ko lang po sanang kunin ng pagkakataong ito para humingi ng tawad kina Albert at Ara sa mga kasalanan na gawa ko sa kanila. Literal na bulag na nga ako that time, pero hindi lang ang mga mata ko ang bulag pati ang sarili ko. I'm sorry if I did something to destroy your relationship. I did those crazy things because of love. I love Albert so much, kaya patawarin mo ako, Ara, kung nagtangka akong bawiin siya sa'yo. I'm sorry." Mula sa pangamba ay napalitan ng relief ang nararamdaman niya. Nginitaan niya ito bago nilapitan. "I understand, Andrea. Sa maniwala ka man o hindi, talagang naiintindihan ko ang naging sitwasyon mo. Masyado ka lang din nagmahal kaya hindi kita masisisi. Thank you for letting him go. Thank you sa pagpapaubaya mo sa kanya sa akin. No, you deserve him more than I do. Balang araw, mahahanap mo rin ang lalaking nararapat sa'yo. Malay mo ay nasa tabi-tabi lang siya, hindi ba?" Bigla ay nahagip ng kanyang mga mata si Martin na nasa isang tabi. Napataas ang sulok ng mga labi niya. Mukhang may naaamoy na siyang romance kahit hindi pa man nagkakakilala ang mga ito. Pagkatapos sila mag-usap ni Andrea, ay nagpatuloy na uli ang seremonya. She was caught up in the moment hanggang sa magpalitan na sila ng Albert ng vows. Hindi na niya matandaan kung ano mga pinagsasasabi niya. It came out naturally. Kung anong lumabas mula sa bibig niya ay hinayaan niya. Pero ang vow ni Albert ay hindi niya malilimutan, lalo na ang dulong parte nun. "Whatever it takes, you'll be my one and only love. Kahit paawain mo ko, kahit pa ipagtulakan mo ko, kahit pa palayasin mo ko sa bahay natin, ay babalik at babalik pa rin ako sa'yo dahil dyan ang lugar ko." Makahulugang sabi nito at saka ay tinapat ang palad sa kaluwang dibdib niya. "Sa puso mo, I love you so much, Ara. So much that I could offer my life to you, kahit sa mga magiging anak natin." Napaluha siya sa mga sinabi nito. Pagkaraan ng vow nito
ay nagpatuloy ang seremonya hanggang sa hindi na niya iyon na malayang natapos. Parang natauhan lang siya nang sabihin ng pari ang, "You may now kiss the bride." Unti-unting itinaas ni Albert ang belong humaharang sa kanyang mukha. Huminto ito saglit at tiningnan siya sa mga mata. "I love you, Mrs. Ara Castañeda Benitez." "I love you more." Pagkasabi niya niyon ay sinakop na nito ang mga labi niya. His kiss was full of care and love. Narinig niya ang masigabong palakpakan sa paligid at kasabay ng kasiyahan ng mga taong nakapaligid sa kanila ay ang kasiyahan ng kanyang puso. Pero mas akma yatang sabihin na kasiyahan ng kanilang puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ara at Albert. At lagi po nating tatandaan, sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.